pananampalataya? Mahina. No, minsan mga kapatid, Malakas, mahina. sa ating pagsisikap sa ating sarili upang tayo nabigyan o ating maabot ang buhay na ipinangako ng Diyos sa atin, minsan di natin napapansin ang ating paligid o ang ating kapwa. Napabayaan natin mga kapatid na dahil sa ating pagsisikap ay hindi rin natin napangaralan ang nasa tabi-tabi natin. Minsan, ang bilis natin mangaral sa labas, pero dito sa loob ng iglesia natin, hindi natin nagagawa. No? Kadalasan, sa loob ng iglesia ay hindi pa alam ang buong doktrina ng Adventist na galing sa Diyos, mga kapatid. Kahit ako, na? Kahit ako, mga kapatid, eh, hindi ko pa alam lahat. No? Kaya nga, sabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, no? Basahin natin kung sino yung may mga Bible. Ay samahan niyo ako sa pagbasa. Hebreo chapter 10 verse 24 and 25. Sinabi dito, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung ang inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Now, alam natin lahat mga kapatid na ang panahon natin ngayon ay sobrang iksi na lang. No? Kunti na lang ang panahon natin mga kapatid. Kumbaga si Kristo ay nasa pinto na natin mga kapatid. So, ang sabi ni Apostol Pablo dito mga kapatid na kailangan bago natin sikapin ang sarili natin na mapunta sa langit, tignan din natin ang ating kapwa. No? Kaya minsan mga kapatid, no? Sa sobrang pagsisikap natin, naging makasarili tayo sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. O baka gusto rin panghawakan ng sinasabi na kanya-kanya ng kaligtasan. No? Kung panghawakan natin ang sinasabi na kanya-kanya ang kaligtasan, mga kapatid, hindi natin kailangan mangaral kung yun ang panghawakan natin. Pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, nais niya na ang lahat ay maligtas. Ngunit itong kalaban ay gumagawa rin ng paraan upang may mga tao ding madala. No? Kaya kailangan, mga kapatid, bago din tayo mangaral sa labas, ay pangaralan din natin ang ating sarili at ang ating kapananampalataya. No? Kaya sa mga kapatid, na kung may magawa man tayong kasalanan na ito ay hayag, huwag na huwag tayong magalit kapag sinabihan tayo. Dahil yun ay hindi panghusga, kundi yun ay paalala upang tayo ay hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sino gustong mapunta ng langit? Sino gustong mauna? No? Walang gustong mauna. No? Walang gustong mauna. Kasi sabi ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay sabay-sabay. Amen? No? Kaya sikapin natin, mga kapatid, na sikapin natin sa ating sarili at isama natin ang ating kapananampalataya upang tayong lahat ay sabay-sabay nasa salubong sa ating Panginoong Jesucristo. No? Sa alapaap. Ano pa sabi dito? Nawala. Sa Galatia chapter 6 verse 9 and 10. Sino may mga Biblia? Sinabi dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mas magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimawod. No? Ano sinasabi dito? Huwag tayong mapapagod. Minsan, nakakapagod din kapatid, no? Minsan nakakapagod din. Na? Pero sabi ng Diyos, huwag tayong mapagod. Ano ba sinabi dito? Huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay
magsisipaganik tayo kung hindi tayo maghihimagot, no? Kapag hindi pala tayo mapapagod sa pangangaral, mga kapatid, ay meron tayong aanihin. No? Meron tayong aanihin. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag merong tinanim, ay merong aanihin. Pero meron ding isa. Maraming aanihin, ngunit kunti lang ang manganganin. So, anong gawin natin? Tayong lahat, mga kapatid, gawin natin ang kagustuhan ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita. Hindi lang dito sa lugar na to, kundi sa buong mundo. Wala pang 5 minutes. Na? Kaya mga kapatid, no? Kailangan maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Dahil minsan sa kahinaan din natin, mga kapatid, nung nanggaling din yan sa ating pananampalataya. Kapag mahina ang ating pananampalataya, napapagod din tayo. Dahil hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. No? Kaya nga, tayo ay gutom minsan dahil hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos. No? Kaya ang kailangan gawin, no? Sabi na ng Biblia na kailangan araw-araw natin basahin ang Biblia. No, kumbaga para tayong naghuhukay ng ginto na huwag nating hintuan hanggat hindi natin makita. No? Dahil ang banal na kasulatan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na update. No? Pero minsan sinasabi ng iba, ay hindi ako marunong mangaral, kaya hindi ko kaya. No? Sabi ng Biblia, mga kapatid, magtulungan tayo. Magtulungan tayo sa isa't isa na kung saan hindi lang sa loob ng iglesia kundi sa labas. Pero paano tayo mangaral sa labas kung sa loob ng iglesia ay meron pang hindi naabutan ng salita ng Diyos? No? Karamihan sa atin, mabago man o matagal na sa pananampalataya, ay hindi pa kabisado ang 28 fundamental beliefs. Tama hindi? Tama. No? So, kailangan gawin, mga kapatid, kung wala mang mangaral sa atin, tayo mismo ang mag-aral sa sarili natin. No? Tayo mismo, aralin natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, upang hindi tayo makulangan sa pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag kulang nating pananampalataya, baka kulang din yung kaligtasan na ibibigay sa atin. Na imbes na 100% ang ibinigay ng Diyos, dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, sa kakulangan ng doktrina na tanggap natin, baka bawasan. Baka bawasan, no? Sabi ng Diyos, mga kapatid, na kailangan, no? Kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin niyo ang mga cross. Hindi cross na literal, mga kapatid, no? Kaya, ang lahat, mga kapatid, na ginagawa natin ay magagawa natin doon sa nagpapalakas sa atin. No? Basahin natin. Saan mababasa yun? Philippians 4, verse 13. Sinabi ito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. No? Lahat ng gusto natin gawin, mga kapatid, kung ito ay sang-ayon sa gustuhan ng Diyos, magagawa natin ang gusto natin gawin. Huwag lang yung gawin natin hindi karapat-dapat doon sa Diyos. Kung hindi tayo marunong mangaral, hingin natin sa Diyos. Dahil ibibigay sa atin ang gusto nating makamtan na kagustuhan din ng Diyos. No? Kaya nga sa sulat ni Mrs. White, mga kapatid, hindi lahat ng Adventist ay maliligtas. Dahil darating ang panahon ng pagliliglig. Baka isa din tayo sa pagdating ng panahon kung mahina ang pananampalataya natin, mga kapatid. Isa din tayo sa makakaalis sa iglesia na to. Wala nang ibang iglesia na tunay, mga kapatid. Ito lang ang Seventh-day Adventist. No? Kaya nga may doktrina tayo na true church, remnant church. No? Tayo ang tunay, mga kapatid. Kaya kung merong mangaral sa inyo, tanggapin nyo.
pero wag na wag kayong magpapadala mga kapatid. Depende na lang kung ang aral ng Adventist na nasa iyo ay kulang, baka madala pa tayo. No? Kaya maging matibay tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi ang ating kapananampalataya. Magtulungan tayo mga kapatid, na kung saan ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa kapananampalataya natin. Amen? Amen. No? Kailangan, no? Ulit-ulit na lang, no? Ganyan talaga ang salita ng Diyos mga kapatid. Paulit-ulit hanggat hindi natin matutunan. No? Hindi lang naman ako ang nagbigay ng ganitong mensahe. Paulit-ulit na lang hanggang sa pagbalik ng Diyos. Dahil minsan, kapag ipinangaral na sa atin, ay malilimutan natin, no? Makalimutin tayo eh. Kaya nga, yung Sabat na ibinigay ng Diyos, ano sinasabi? Remember, no? Dahil makalimutin yung mga tao. Kaya kanina, ang dami natin. Tapos ano nangyari? Nagsiyalisan. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi natin naipangaral sa kanila ang tunay na kahulugan ng banal na araw. Kung gaano ka-importante ang Sabat, mga kapatid. Kaya kailangan ingatan nating banal ang araw ng Sabat. Dahil isa din ito, mga kapatid, sa magiging salamin sa mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Yun, no? Sa muli, tayong lahat ay magtulungan na maging matibay ang ating pananampalataya upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Nag-amen na kayo, tapos na. Ha? Magandang hapon at happy Sabbath sa ating lahat.